Guys, for today's video, as I promised from my previous video, i-discuss natin yung parang cash out scam naman sa mga GCash. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo may sipon ako, kaya medyo parang ngongo yung boses ko. Pero bear with me. So tara, pag-usapan na natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small businesses, and other good financial practice na meron na experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ano to? Panibagong scam? Actually, hindi naman. Parang dati na to eh. May ganito na rin dati kahit smart padala pa lang. Okay. So, paano ang sistema nito? Ito kasi talaga, ito recently lang din namin na-experience. Itong January yata, or first week ng February. So, ito, may nagpunta na mama. Tapos sabi, magpapa-cash out daw siya. 8,000 pesos yung papa-cash out niya. During that time, wala ako sa computer shop. Nasa gym ako during that time and yung asawa ko yung nagbabantay. So, siguro, iniisip nila, babae nagbabantay, baka kaya nila. Okay. So, ganito yung nangyayari. Pumasok yung lalaki, pero may kasama siyang dalawang lalaki. Yung dalawang lalaki na iwan sa labas ng shop. Hindi siya nagpapakita sa pinto o sa salamin, sa bintana. Nandun siya sa gilid na hindi sila makita. Pero, captured sila sa CCTV na namin sa labas. So, kahit na anong tago nila. Kaso, ang kita lang yung ulo nila. Hindi sila lumilingon eh. So, hindi siya na-capture ng malinaw. So, pumasok na nga yung mama, tapos sabi, magpapa-cash out daw, 8,000 pesos. Tapos, syempre, binigay na yung pangalan. Hindi niya sinabi na bank transfer. Pero, kahit naman bank transfer, papasok niya sa GCash. Okay. So, kinuha niya yung number, and then trinansact. So, tapos may pinakita na. So, may pinakita ng resibo daw. PNB yung ginamit. Tapos, bank transfer siya. So, nilagay doon yung pangalan ng asawa ko, tapos yung number. Tapos, 8,000 pesos nga. So, pinapakita niya sa asawa ko. Tapos, sabi ng asawa ko, wala na po pumapasok na ganyan. Wala pong pumapasok sa amin. Kahit tingnan nyo, pinakita niyo yung transaction details ng GCash, walang pumapasok. So, sinasabi niya, naipadala na daw eh. So, sabi ng asawa ko, bakit anong naipadala na daw? Kala ko po kayo yung magka-cash out. Ay, hindi. Yung boss ko, nagpadala na ng pera sa'yo. So, sabi ng asawa ko, wala po eh. So, sabihin niyo po dyan sa kausap niyo, dapat GCash ang ginamit para cash out sa amin. Pero sige, itawag niya po dyan sa bangko niya yung transaction na yan kasi wala pong pumapasok sa amin. So, hindi masyado nag-insist yung lalaki. Sabi niya, sige po, baka nga sige po, sasabihin na lang namin, baka nga na-delay lang. So, umalis sila, then naglakad, paalis. So, as in yung dalawang lalaki, away pa rin. Ito yung CCTV eh. Ito yung likod ng lalaki. Talagang away pa rin sila. So, hindi talaga makita. Ang kita lang dyan, yung pumasok sa shop. Kinuwento sa akin ng asawa ko, ni-review ko nga yung CCTV. So, nag-usap kami ng asawa ko, sabi ko, sa simple pa lang, kailangan natin gawin, pag magka-cash out, sabihin na natin na GCash to GCash lang po, walang bank transfer, para ma-eliminate natin yung traffic ng bank transfer papuntang GCash. Okay, isa na yun. Pangalawa, and ito talaga guys, i-implement nyo to. Pangalawa, huwag kayong parang remittance, huwag ganun. Yung tipong ibang tao yung magpapasok ng pera sa inyo, huwag ganun. Pag cash out, hayaan nyo na yung taong nagpunta dun sa inyo ang magpapadala ng pera sa inyo. Kasi doon lang kayo makakasigurado na pinadala niya nga. Kasi makikita nyo yung GCash niya. Yung GCash transaction niya. Ngayon, kung pinipilit nila, tanungin nyo, wala po ba kayong GCash account? Kasi po, ganyan. Iniiwasan po namin yung remittance. Okay lang po yung cash out. At least nandiyan kayo. Pag nagkaroon mare-resolve natin kagad. Yung parang remittance na nasa ibang lugar yung magpapadala sa amin. Diba? Hindi namin makikita kung naipadala nga ng tama tapos ipipilit nyo sa amin. Diba?
So, yun guys. So, yun yung dalawang in-implement namin after mangyari tong pangyayaring to. Kinabukasan, early morning, siguro mga 9 o'clock a.m., ako yung tumao naman sa shop. Kasi hapon pa ako mag-gym ulit. Dumating. So, sabi, ganun ulit yung posisyon nila. Nagtago ulit sa CCTV yung dalawa, tapos isa lang pumasok. Eh, syempre, di ba, nag-gym ako, tapos nakasando lang ako. So, syempre, kita yung mga muscle ko. Oh, wow. Yung tipong malaking lalaki nagbabantay. Ganon. Yung makikita mo na hindi mo basta-basta maloloko or yung tipong ganon, parang something na may ganon. So, nakasando lang ako. So, parang ang angas na dating ko. Pero dito naman sa amin, mga kapitbahay namin, nakikita naman talaga nila ako nagsando lang dito sa bahay. Okay. Balik. Pinapakita niya ulit. Eh, nakikita ko sa CCTV na same lang yung pinapakita niya. So sabi ko, yan ba yung kahapon, kuya? Kasi nakita ko na yun eh. Nakita ko yan sa CCTV. Ginanong ko siya. Nakita ko kayo sa CCTV kahapon. Ni-review ko yung CCTV at saka yung pinapakita nyo. Wala namang pumasok. Kahit tingnan ulit natin yung transaction details, walang pumasok na 8,000. Sabi ko, naitawag niyo na po ba yan? Sabi lang niya sa akin, naitawag na ng boss namin eh. Sweldo kasi namin to eh. Wala po eh. Sabi niya, baka na-delay lang. Lumabas. Hindi siya nagtagal siguro ng mga 2 minutes sa loob ng shop. Lumabas na siya at umalis na sila. Nakita ko sabay ulit sila maglakad nung dalawang tao nagbabantay sa labas ng shop. Ilang linggo na yon, 2 linggo na nakaraan. Until now, hindi naman sila bumalik. So, ano ibig sabihin nun? So, hindi ko man ma-confirm na on the spot kung nang-i-scam lang talaga siya. Pero, bakit hindi na siya bumalik ng paulit-ulit? 'Di ba? Mga bagay na mga control points. Yung una, GCash to GCash lang. Pangalawa, kailangan yung mag-GCash, cash out sa inyo is yung taong nasa harapan nyo. Kung hindi man, pahanap kayo, sabihin nyo sa kanya, hanap ka naman ng may GCash sa inyo, kapitbahay nyo, na doon na lang ipapadala. Mo na lang yun dito para meron kang para dito na lang niya i-cash out. So, di ba? May ganun eh. Katulad ng smart padala, ganun dati. Sa kapitbahay, sa kaibigan pinadala kasi siya yung may ID, di ba? So, ganun. Pwede nyo sabihin na, hanap na lang kayo, wala po ba may GCash sa inyo, kapitbahay nyo, doon na lang ipadala, tapos i-cash out nyo na lang dito sa amin. Yes, medyo kabawasan sa kita nyo. Pero guys, manghihinayang ba kayo talaga sa konting yan kesa madali kayo ng modus na to, ng scam? Well, kayo lang makapagsabi niyan. Pero ako, I take extra precaution kasi hard-earned money namin to eh. So, hindi ko talaga basta-basta ibibigay. Siguro kung kunyari bank transfer at talaga na i-transfer na at na-receive ko, ibibigay ko yun. Pero pagsasabihan ko na hindi na pwede yan sa susunod. Okay, pangatlo, in the event na ipipilit nila talaga na pumasok na at wala naman talaga, sabihin nyo na lang, mag-usap na lang kayo na maayos na pwede ba natin i-settle to sa barangay para may namamagitan sa atin at hindi tayo nagsisigawan or mag-aaway kasi gusto lang naman natin ilabas yung katotohanan kung nasaan mo yung pera nyo talaga. 'Di ba? Para ma-prove mo din, merong third party na makikinig at magtitingin ng ebidensya mo kung natanggap mo ba talaga o hindi. 'Di ba? Kahit na tumawag pa during pagpunta niyo ng barangay, itawag niyo pa sa customer service para i-check yung pinapakita nilang reference number. Gawin mo 'yon. Pero sa barangay kasi may mamamagitan sa inyo. Kesa kayong dalawa lang, yung salita niya versus salita mo, 'di ba? And also, naka-blotter 'yun sa barangay, 'di ba? So, 'yun. Basically, ganun lang naman. And also, last na lang siguro, lalo na siguro based sa nangyari sa amin, 3 sila, may lookout sa labas. Make sure na yung pera nyo, katulad sa amin kasi, shop kami, talagang papasok sa loob ng pinto. Hindi katulad sa mga tindahan na naka-grills, na hindi sila makakapasok basta-basta or
in the, ano ba to, pinaka-worst na mangyari is, pumasok sila, tutukan ako, di ba? Kung ganun ang setup nyo, katulad ng shop namin na papasok yung mga customer, gumawa kayo ng escape plan. Paano nyo gagawin yon? So, ako, naka-belt bag kami. So, yung pera nasa katawan namin. Magpasa ng 10,000 yung hawak namin pera kasi sa mga nagka-cash in, pinapasok na namin sa loob ng bahay. Kung kailangan naman namin, papasok lang ulit kami sa loob ng bahay, sa kwarto, para kumuha ng pera. Another is, yung counter kasi namin, tabi ng pinto, papunta sa loob ng bahay. So, madali kaming makatakbo pa loob ng bahay at siguro ilak na lang yung shop na lang at maiwan sila doon. Unahin nyo yung sarili nyo, yung safety nyo. Kasi, di ba? Buhay yan versus sa pera. Yun, make sure lang na meron kayong exit plan or escape plan in the event na mangyari yan. Yung worst case na matutukan ka. I guess sa tindahan, mas madali ka makakatago at hindi sila basta-basta makakapasok. So, yeah. Yan. Sana may natutunan sa pangyayari sa amin. And yes, ako din, may natutunan ako sa pangyayaring to kasi nag-implement kami ng mga panibagong mga control points para maiwasan talaga na ma-scam ka or ma-scam kami. Sana ma-implement nyo rin at mapagnilay-nilayan nyo. Okay. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification at ng-upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!